guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba kayo magtitinda sa TikTok, paano kayo mag-create ng inyong mga online store, online shop, paano ba mag-add ng product, paano mag-withdraw, at kung ano-ano pa. Ayan, pag-usapan natin yan lahat today, at kung gusto mong malaman paano kikita, magbebenta sa TikTok, kasi usong-uso ito, just keep on watching. Short commercial. Cryptocurrency rates are constantly changing, and you can profit from this fact. Via rate differences, you will earn up to 18% weekly. It doesn't matter how much you plan to invest, as you can try it out with any budget. Never worked with cryptocurrency before? Just request a beginner's guide by the link. Hello guys! Ito yung mga kailangan ninyo para makapag-start kayo mag-earn kay Tierlu. First is mag-register sa kanilang website using your email address and by setting up your password. Second is you need a verified Binance account kasi dito tayo magko-convert ng Bitcoin to Litecoin. And of course, dito din tayo magpa-process ng ating withdrawal. At pangatlo, kailangan mo ng verified PayPal account dahil dito papasok yung ating earnings. Bago kang mag-umpisang mag-trade kay Tierlu, make sure na nabasa mo na yung frequently asked questions. Andito na sa FAQs lahat ng mga kailangan mong malaman, how to register sa Binance, how to buy Litecoins, at marami pang iba. At pinaka-importanteng basahin ninyo itong how to use PayPal account carefully. Kung ako sa inyo, sundin lang ninyo yung pattern dito to avoid PayPal hold. Please check my description box for website manual, video tutorial, and registration link. Register now and start earning. Anyway guys, bago tayo mag-proceed sa aking video, huwag niyo palang kalimutan na i-follow ako para sa mga pagkakakitaan video like this, mga tutorials about online selling, online business, at sa mga racket at mga pagkakaperahan online. Ito na yung perfect channel para sa inyo. Don't forget to subscribe! First guys, is pumunta kayo sa seller.tiktok.com. Tapos, kailangan ninyong i-fill in yung mga information nyo dyan. I-click lang ninyo yung sign up, ilagay nyo yung mobile number ninyo, email address ninyo, at i-enter nyo lang yung marireceive ninyo na verification code sa inyong email at saka sa inyong cellphone number. Tapos mag-set up na rin kayo ng password nyo dyan. And after that, i-click nyo na ang submit. Tapos may lalabas dyan na ganito. So, i-click nyo lang yung dalawang magkatulad dyan na numbers or letters or shapes. Pagkatapos, i-click nyo lang yung confirm. Click nyo lang yung submit guys para mag-proceed tayo sa next page. Okay, so dito naman tayo sa what is your business type. So yung business type niya, individual or corporate. So corporate, kung corporation kayo, malaking company kayo, pwede kayo mag-fall dyan sa category na yan. So kung individual naman, kagaya nating mga online seller, pwede kayo mag-submit ng inyong mga valid IDs, passport, or license. Okay? So dyan naman sa shop name, kung ano yung shop name na naiisip ninyo, kung halimbawa, eto, Aesthetic Keme-Keme, bahala kayo kung ano yung shop name ninyo. Diyan nyo siya ilalagay. Dito naman guys, ipipiliin nyo yung type of identification or yung ID ninyo. So sa atin dito ay passport. Lagay nyo passport. Then may makikita kayo dyan na add file kung saan ilalagay ninyo or i-upload ninyo yung picture ng inyong ID or passport. After nyan guys, pag na-upload nyo yung picture ng passport ninyo, may lalabas dyan na passport number. So kailangan ninyong ilagay yung passport number ninyo dyan. At ilagay ninyo dyan yung inyong information, kagaya ng inyong full name at saka yung inyong birthday. Tapos, i-click nyo na ulit yung submit. So, dyan sa taas guys, makikita ninyo na meron dyan nakalagay your documents are currently under review. So, mag-aantay na lang kayo na ma-approve yung ID na sinubmit natin. Just in case na hindi ma-approve yung document, ulitin nyo lang guys. I-re-upload nyo lang ulit yung ID na sinubmit natin kanina. Then, after that, makikita nyo dyan is ang next step ay mag-upload kayo ng first product or isang product. So, click nyo lang yung upload now. Tapos, dito naman sa gilid ay yung mga tools na kailangan ninyo, kagaya nung manage your orders, manage products, yan. Yung store design, withdrawals, at kung ano-ano pa. So, punta kayo dito sa baba, sa may tao, sa seller profile, ayan, para makumpleto natin yung information na kailangan yung ilagay dyan. So, dito sa account information, nandyan yung inyong mga email address, cellphone number. Tapos, yung inyong TikTok account, kailangan ninyong i-link yung inyong TikTok account dito sa inyong TikTok seller account. Magkaiba po sila. So, nakalagay dyan, sign in with TikTok account. Kung wala pa kayong TikTok, guys, go ahead at kailangan nyo mag-create ng isang TikTok account ninyo para ma-connect sa TikTok Shop Seller Center.
So, next naman guys is dito sa seller information. Dito ninyo pwedeng i-upload yung shop logo. Ayan, click nyo lang yung upload. And then, next naman is yung ating business information. Yung business information kanina is under review pa din yung sinubmit natin na document. And next naman is yung brands. Kung meron kayong mga tinitinda na branded, ayan. Ayan, dito naman sa warehouse pickup, guys, ilalagay ninyo yung address kung saan pipick upin ng courier yung inyong mga packages or yung mga orders ng customer. At itong return warehouse ay kung saan naman nila ibabalik yung mga package kung sakali na hindi i-receive ni customer at ma-return sa inyo yung package. Okay? So, tulad lang yan halos. Kung ano yung warehouse address mo, edi dun din yung return address mo. So, dito naman sa holiday mode, syempre nilalagay lang naman natin to or tinatoggle on natin yung holiday mode kapag nakabakasyon tayo, walang nag-aasikaso ng store, holiday, or out of town kayo or kung ano pa man. Dito, ayan, yung message settings, guys. Bahala na kayo dyan kung ano yung mga notification na gusto ninyong ma-receive. Toggle on and off nyo lang to. So, ito guys, papakita ko sa inyo yung live account namin sa TikTok. Bago pa lang din kami sa TikTok, guys. So, ayan yung laman ng TikTok account natin. Dito sa left side, makikita nyo yung mga button dyan, like yung home, yung mga products, yung orders. Tapos, makikita na ninyo dito sa homepage mismo kung ilan yung mga pending orders ninyo. Dito naman sa left side, makikita ninyo yung manage products. Click nyo yan para makapag-upload kayo ng mga produkto ninyo. Ang gagawin nyo lang, so dito kasi sa amin ay meron na tayong mga uploaded products. So, itry natin na mag-upload. Click nyo lang yung add new product sa taas. So, ipapakita ko sa inyo yung uploaded products namin. Dito sa basic information, yung product name, ilagay nyo dyan. Tapos yung category, kung ano yung category ng product ninyo. Sa amin kasi ay damit na mga pang babae. So, mga blouse, tops, shirts, ayan. Pagkatapos dito naman sa product details, guys, or dito sa brand pala, ilalagay natin is no brand, of course, kung wala namang brand yung items natin. Tapos stretch, nilagay lang namin slight na stretchy siya. Tapos dito sa product details, mag-upload kayo ng images ng mga items ninyo, kung ano yung mga pictures, ilagay nyo lahat dyan. Okay, so dito naman tayo sa product description, guys. Ilagay ninyo yung short description ng inyong item. Sa amin, very simple lang, pero hinabaan ko na yan actually ngayon. May hashtag lang yan at saka nakalagay lang free size, kanino kasya, yan. Sa variation naman or sales information, i-select ninyo yung color, tapos i-encode nyo or ilagay ninyo kung anong kulay ba yan. Pwedeng may black, choco, brown, kung anong kulay yung binibenta ninyo. Pag gusto ninyo mag-add ng option, i-click nyo lang yung add an option. So, dalawa yung option actually, guys, ha. Pag naglagay kayo ng variation name, it's either color or size. So, pili na lang kayo dyan kung ano yung i-encode ninyo. Kung maraming kulay, edi color. Kung nagbe-base kayo sa size, o edi size. O, depende sa inyo. So, dito naman tayo sa baba para malagay natin yung variation list or yung pricing ng ating product dito sa item na to. So, lahat naman sila ay 99 pesos. Pwede kayong mag-click ng batch edit dyan sa taas. Pagkatapos, click nyo lang yung presyo and yung quantity kung ilan ang meron kayo. Then, yung SKU kasi, pwedeng wag nyo nang pansinin yan kasi ano lang naman yan parang item code sa mga sellers. So, i-click nyo na yung apply. Next naman is dito tayo sa shipping weight or yung warranty. Product weight sa amin 5 grams lang. Since crop top naman yung aming product. So, dito naman tayo sa size chart. Maglagay kayo ng size chart dyan kung meron kayong mga small, medium, large na sizes. So, depende sa inyo, guys. Pagkatapos naman, meron din dyang videos. Pwede kayo mag-upload ng video. Optional naman yan. Tapos dito pala sa warranty, guys, depende sa inyo kung may warranty yung inyong mga products, especially sa mga gadgets. Ayan, so may warranty sila. So, click nyo lang yung warranty period ninyo and then i-click nyo na yung update once done. Yan, so ganyan lang siya kadali, guys. Pagkatapos, after nyo mag-upload ng products, balik kayo sa home page ninyo. Etong mga tools na nakikita ninyo or mga tabs na nakikita ninyo sa left side, i-navigate nyo po yan. Tapos, meron dyan sunod sa products ay yung manage your orders. So, dito sa mga orders, guys, pag clinic nyo yan, makikita ninyo meron dyang all unpaid to ship. Ayan, so dito nyo makikita lahat ng mga to ship ninyo. Tapos, yung mga na-ship na ninyong items, nandyan na rin. Pagkatapos, guys, kailangan nyo pala ng printer at saka ng paper way bill para makaprint kayo ng mga resibo ninyo at yun ang ididikit ninyo sa pouch ng JNT or sa mismong package ng courier, okay?
So, dito tayo kay withdrawal or dyan sa parang card na nandito sa left side. Dito natin makikita yung mga benta natin at yung mga pwede na nating i-withdraw. So, nakalagay dyan, available to withdraw. Yan yung pwede nyo nang kuhanin. At yung to settle naman, yan yung naka-pending pa kay TikTok. Mag-iintay pa tayo ng ilang days para ma-withdraw yan. Tapos, i-click nyo lang yung available to withdraw na yan or yung withdraw tab. Kung nakikita ninyo na hindi ninyo yan maklik, ibig sabihin, naka-withdraw na kayo yesterday and once a day lang po tayo pwedeng mag-withdraw kay TikTok. So, ang gagawin naman ninyo, kung wala pa yung bank information ninyo dyan, kapag clinic ninyo yung withdraw, meron dun lalabas na mga information kung saan i-fill out ninyo yung bank information ninyo. So, sundin nyo lang yung mga instruction doon kung paano kayo maglalagay ng bank info. At isa pa sa pinaka-importante bago kayo mag-umpisang magbenta kay TikTok, make sure na nagbasa na kayo, inalam na ninyo kung ano yung mga prohibited products, ano yung mga bawal, ano yung mga do's and don'ts. Ang gagawin nyo lamang po ay pupunta kayo sa Academy. Pagkatapos, mapupunta kayo dito sa page na to kung saan makikita ninyo yung Learn to Sell on TikTok na andito na lahat ng mga guides kung ano yung mga kailangan ninyong malaman, yung sa registration, so yung mga understanding the new shop probation period, yung mga bawal at hindi pwedeng ibenta kay TikTok, yung mga product category, dapat alam ninyo to lahat guys para hindi ma-delete or ma-ban yung inyong mga TikTok account. Pati yung mga policy sa live, basahin nyo rin po ito. That's it for today's video. Kung meron kayong mga video suggestion or mga gusto pang malaman kay TikTok guys, i-comment nyo lang yan dyan sa comment section down below para magawa natin ng tutorial. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!